Automated greenhouse para sa lettuce sa tilapia ating alamin kasama sa Department of Science and Technology Undersecretary Lea Buendia. Yusek Buendia, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po. Yusek, balita po namin ay may isa na namang inobasyon ang na-develop ng DOST para sa masaganang ani ng ating mga magsasaka at mangingisda para sa kaalaman ng ating kababayan. Maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano po ang aquaponics technology? Ito po ay tinatawag na Project Atlantis at ito po ay aquaponics technology. Dalawang words na pinagsama po, aquaculture and hydroponics. Ang ibig sabihin lang po nito ay yung pag-produce ng isda kasama ng pagtatanim ng halaman. Ito po ay isang closed system. Ibig sabihin yung pong isda at yung waste ng isda ang siyang ginagamit na fertilizer for the plants. Yun po yung aquaponics. Parang siyang cycle din. It's a cycle. So magkasama sila. Magkasama po. Pero Yusek, paano po ba na-utilize ang Internet of Things, so IoT, at Artificial Intelligence sa aquaponic greenhouse farming? Paano po nito napapadali yung proseso? Unang-una po, ang aquaponics ay matagal ng teknolohiya. Ngunit ang bago po dito ay nilapatan ng AI or Internet of Things. Ibig sabihin po nito, yun pong pag-gather ng data, nilagyan ng mga sensors, yung sa iba't ibang parte noong closed system na yon upang ma-measure at makuha yung data ng pH, or yung balanse ng acidity at saka ng base. At kinukuha din po dito ay yung meron siyang mga sensors to measure also yung carbon dioxide at saka po yung iba't ibang requirements ng both ng isda at saka po ng halaman. So dito sa sensors na to, pinadadali niya yung pag-measure ng temperature, imbes na manually na kinukuha, meron na pong sensors na nagbibigay every now and then on a regular basis ng temperature, ng pH, ng humidity, ng carbon dioxide, and pati po yung pag-circulate ng tubig, kailangan din po yon. So, sino po ang nasa likod ng proyektong ito at ano po yung layunin at naging inspirasyon ng DOST sa project na po ito po? Meron po kasing isang private sector dahil po sa aming programa na tinatawag na Science for Change program na may partnership po yung private sector na nangangailangan ng solusyon sa isang problema at nag-partner po siya sa Batangas State University para po gawin ito. Ito po ay ang Turbulent Drip Sales Incorporated at Batangas State University po. Ito po ay pinondohan ng DOST sa halagang 5 milyong piso. Alright, Yusek, paano naman po nagiging sustainable at epesyente ang Project Atlantis at sa paanong paraan ito nangyayari? Dahil po closed system siya, so yung pakain po doon sa mga isda, katulad din po ng pagpapakain natin kung nasa fish pen siya or sa ibang lugar or sa pond. Ngunit ang kaibahan po dito ay yung waste material or yung dumi po na nanggagaling sa isda ay nako-convert into fertilizers na siya pong nagagamit ng ating mga litsugas or other plant materials na nakatanim po through water system lang kinukuha. Ang isa po dito is the sustainability dahil closed system siya, hindi po masyadong kailangan ng tubig. For 1 kilo of lettuce, halimbawa, ang kailangan po lang po ay 20 liters of water for the year. So, for the year. Ganon po 20 liters lang. Opo, ganon Buhay po. ba yung isda? Buhay po yung, yung requirement po ng litsugas ay 20 liters per year. So, ito po ay very efficient when it comes to water kasi pag nagdilig po tayo when it comes to soil, nagdilig tayo sa halaman, hindi po lahat yon ay nahihigop
or nakukuha ng halaman. Ang kalimitan po doon ay nalilitch lang or nandun lang sa ilalim na nawe-waste. So dito po, very efficient. Kung ano lang po yung kailangan ng halaman, yun lang po ang uptake ng halaman. At tapos all the rest, umiikot ulit. So isa po yon sa efficiency na ginagawa nitong technology na to. Ang isa pa po, hindi siya kailangan mag-fertilize kasi yung fertilizer nandun na po. Yun po yung from the waste ng isda. Hindi din po siya kailangang mag-spray kasi nasa enclosed system po siya. Meron po siyang greenhouse, so control po lahat ng atmosphere at saka lahat po ng weather, ng kailangan na aspeto. So hindi po siya na kailangan ng fertilizer, ng herbicide, nor ng pesticide. May tanong po ako. Bukod po sa tilapia, pwede din yung ibang isda like yung mga bangos, yung mga pompano, yung mga ganon. Tsaka yung gulay, bukod po sa Opo. lechugas. Yung gulay usually ay leafy vegetables. Pero may mga pag-aaral na pwede rin halimbawa yung kamatis, cucumber, herbs. So unti-unti po na dumadami yung pag-aaral na ano yung pwede. Sa isda naman po, ang nakikita po natin ngayon ay tilapia, karpa, at saka po pwede rin yung koi. Pero paano nyo po ito pinag-aaralan? How do you select yung products or yung species? Meron pong mga pag-aaral na ano yung characteristics ng isda na pwede at ano yung characteristics ng halaman na pwede pong pagsamahin in one system. Ganun po. May balance and compatibility. Opo. So ma'am, sa panahon po ng tag-init at El Nino, epektibo ba ang ganitong teknolohiya? Paano naman po ang water management nito? Nasabi niyo po, 20 liters lang para sa lechugas. Kung sa mga ibang halaman, ganun din po ba or pinag-aaralan pa po yun? Kung sa ibang halaman, kasi hindi lechugas masyadong heavy on water. Pero yung iba, hindi naman ganun ka-heavy. So, mag-iiba-iba po ang kanilang requirement. But the thing is, efficient po ang pag-take up ng tubig dito. Pero sa ngayon po, lettuce at saka tilapia yung focus ngayon ng proyekto. Opo. Unang-una po, tilapia mura kasi yan po yung na kaya ng masa. And also, tilapia ay nakikita natin kung halimbawa sa Laguna Bay, marami na pong pollutants like heavy metals, etc. Dito po, mawawala yon dahil yun lang po ang umiikot. Wala siyang heavy metals, hindi po sobra ang pakain na nawe-waste lang or pumupunta lang sa iba. Pero kamusta po yung production nito? Mas mabilis po ba yung production ng tilapia at saka ng lettuce sa ganitong pamamaraan? Doon po sa pag-aaral, sinasabi nila na mas faster ang growth. Bakit po? Kasi 24 hours meron pong fertilizer. May access sa fertilizer. Halimbawa po, ang lechugas, 2 months na sa soil na ginogrow, dito po 1 month lang. Meron ka ng harvest. Mabilis. Opo. Mabilis po. So, pero yung 1 month doon sa harvest ng lechugas, sa isda o sa tilapia, I think mabilis din po kasi hindi sila stressed out dahil pagka nandun sila sa pond, may mga stress factors, halimbawa madumi or yung mataas masyado ang carbon dioxide, so meron diyang algal bloom, etc., mga ganyan dun sa isda. But dito, hindi po stressed ang environment kasi malinis ang environment at saka po hindi nila nakukuha yung dumi na otherwise coming from other sources like industry, etc. so, ma'am, tawag nito, saang lugar niyo po ito balak i-promote para meron po ba yung particular area na uunahin ninyo kung sino yung encourage ninyo, kung sinong may gusto? Sa ngayon po, dahil ito ay collaboration with Turbulent Drip Sales na private sector sa Tagaytay, sila po ang unang makakakuha ng technology na to dahil may input po sila in terms of budget din. Doon sa, may parang 30% galing sa kanila yung budget, 70% galing. Para may ownership din sila doon sa technology. So, but
Sa ngayon po, ay kailangan pag-aralan ay ang costing dahil ang initial cost will be a little bit higher dahil meron kang sensors, meron kang computers, meron kang mga systems that will be put in place. So, kailangan pong malaman ano yung return on investment kapag ito po ay pinut up ng mga private sector or even mga maliliit na farmers natin. Sige ma'am, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan, lalo na doon sa mga interesado na pasukin yung ganyang negosyo. Ito po ay kauumpisa lamang ng project na ito. It started late 2022. And ang mensahe ko po ay talaga pong sa siyensya at teknolohiya, ang negosyo po nyo ay kikita. At ito po ang mensahe din ng Department of Science and Technology sa pamamagitan din po ng pamumuno ni Secretary Solidum. Ma'am, maraming salamat po sa inyong oras. Department of Science and Technology, Undersecretary Lea Buendia. Maraming salamat, Asek. Thank you po.